Maraming tao ang iniisip na ang financial freedom ay tungkol sa maagang pagreretiro. Parang kapag sinabi mong financially free, automatic ang image sa isip ng tao ay isang taong nasa beach, walang trabaho, relax, at wala nang iniisip na bills or responsibilities. Para bang ang sukatan ng tagumpay ay kung gaano ka kaaga huminto sa pagtatrabaho. Pero sa totoo lang, hindi yon ang pinakamalalim na ibig sabihin ng financial freedom. Dahil may mga taong technically retired nga pero stress pa rin sa pera. At meron ding mga taong patuloy na nagtatrabaho pero malaya, kalmado at may kontrol sa buhay nila. Ang tunay na financial freedom ay hindi nakabase sa edad kung kailan ka hihinto sa trabaho. Nasa kakayahan itong pumili. Kakayahang magsabi ng ayoko na. Kakayahang lumakad palayo sa sitwasyong hindi na healthy para sa'yo nang hindi ka agad natatakot na mawawalan ka ng makakain o pambayad ng bills. Iyon ang totoong freedom. Isipin mo ang isang empleyado na mataas nga ang sahod pero araw-araw naman siyang kinakain ng stress. Gigising siyang mabigat ang pakiramdam, toxic ang workplace, hindi siya nire-respeto, underappreciated siya, pero hindi siya makaalis. Hindi dahil mahina siya, hindi dahil wala siyang pangarap, kundi dahil dependent siya sa susunod na sweldo. Kapag wala kang ipon, wala kang buffer, at wala kang ibang source ng stability, minsan kahit alam mong hindi na healthy ang sitwasyon mo, napipilitan kang manatili. At dun mo marerealize na minsan, hindi pala sapat ang malaking kita para masabing malaya ka. Dahil kung hindi mo kayang umalis sa sitwasyong sumisira na sa peace of mind mo, may bahagi pa rin ng buhay mo na nakakulong. On the other hand, may mga taong hindi naman sobrang yaman pero may financial foundation, may ipon, may investments, may emergency fund. May system silang ginawa over the years at dahil doon mas may confidence silang gumawa ng decisions. Kapag may opportunity, kaya nilang subukan. Kapag may toxic environment, kaya nilang umalis. Kapag gusto nilang magpahinga sandali para ayusin ang sarili nila, hindi agad sila nagpapanik. Hindi dahil milyonaryo sila, kundi dahil may choice sila. At iyon ang hindi agad nakikita ng maraming tao tungkol sa pera. Ang pera ay hindi lang pangbili ng bagay. Ang pera ay nagbibigay ng options. Kapag may financial buffer ka, mas nagiging tahimik ang isip mo dahil alam mong hindi ka trapped, hindi mo kailangang tiisin lahat para lang mabuhay. At minsan, iyon ang pinakamahalagang klase ng security, hindi mo kailangang maging sobrang yaman para maramdaman ito. Kahit simpleng emergency fund, consistent savings o maliit na investment portfolio, malaking bagay na iyon sa confidence mo bilang tao. Dahil habang lumalaki ang financial foundation mo, lumalaki rin ang ability mong pumili ng buhay na align sa values mo. Unti-unti, hindi ka na basta-basta napipilitang magdesisyon dahil lang sa pera. Hindi mo na kailangang manatili sa toxic na trabaho dahil desperado ka. Hindi mo na kailangang tanggapin lahat ng offer kahit labag sa peace of mind mo. Hindi mo na kailangang matakot sa bawat unexpected na gastos. At habang nangyayari iyon, mapapansin mong mas kalmado ka rin sa buhay. Mas malinaw ang priorities mo, mas intentional ang decisions mo. Hindi ka na reactive sa bawat problema dahil may buffer kang sumasaklolo sa'yo. Kaya mali talaga kapag iniisip ng tao na ang financial freedom ay simpleng hindi na nagtatrabaho. Dahil maraming tao ang huminto nga sa trabaho pero alipin pa rin ng anxiety, utang o dependency. At meron ding mga taong patuloy na nagtatrabaho hindi dahil kailangan nila, kundi dahil gusto nila o malaking pagkakaiba iyon. Kapag financially free ka, ang trabaho ay nagiging choice, hindi survival, at doon nagiging mas meaningful ang concept ng freedom. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa ibang tao kung bakit gusto mong baguhin ang direksyon ng buhay mo. Hindi mo kailangang manatili sa sitwasyong sumisira na sa mental health mo dahil lang wala kang safety net. May capacity kang pumili. At ang capacity na iyon ay hindi nabubuo overnight. Hindi rin ito nakukuha sa motivation lang. Nabubuo ito sa years ng discipline. Sa consistent na pag-iipon, sa paggawa ng systems, sa pagpili ng long-term stability kaysa temporary validation. Sa bawat maliit na perang tinatabi mo, hindi ka lang nag-iipon para sa future expenses. Nag-iipon ka para sa future freedom mo.
freedom na makapagdesisyon ng hindi desperate, freedom na mamili ng environment na healthy para sa'yo, freedom na huminga ng hindi laging may takot sa likod ng isip mo, at sa huli iyon ang tunay na yaman. Hindi kung gaano kaaga kang nag-retire, kundi kung gaano kakalaya sa bawat desisyong ginagawa mo araw-araw.